Sabi ko sa kanya, ilalagay ko siya sa TikTok pero ako lang makikita pero yung boses niya maririnig. Sige, ano ba yung papakonsulta mo sa akin? Ito sir na, Low back? oo, low back. Okay. Mga itong part. Sige. Tsaka pati dito. Umaabot na siya Oo. sa tuhod. O, sige. Gaano katagal na siyang ganyan? Siguro mga lagpas 1 year na din. Tagal na. Kasi may time din po na ano, na parang yung nawawala din yung Pain. No? pain. Sa pabugso-bugso siya, Oo. no? Tapos pag, halimbawa, pag ano ko, jogging, Hmm. na ano naman siya. Doon umaatake. Oo. Hmm. Ano kasi yan eh, ah, pag hindi ka ready sa activity, Di may ano kasi Doc, history nung naalala ko, nung naglaro ako ng basketball, nabagsak ako doon. Ito mismong tumama. Tapos after siguro mga 3 months, nung ano kami, nagtatrabaho, napansin ko parang mabilis na tong ano, yung mangalay. nangalay. Oh. Yun. Kasi nga, maaari nung na-discrash siya ka sa basketball, Oo. maaring, syempre trauma yun, di ba? Maaring nag-shutdown yung ibang mong muscle. Okay. Natulog. Tsaka ito, Dok, yung part ko, di ko kasi masyado nagaganyan. May umaano dito. Ganun din to, nung pagkatapos ko mag-basketball, dito hindi ko siya masyado nagaganyan. May parang kumikirot. Yung kasi matagal na nakaipit yung nerve sa likod eh. Ganun talaga pag kulang na yung nerve supply, Mm. mag-i-stiff siya, tumitigas siya. Kaya hindi siya ganun ka-flexible. Oh, sabi mo nga, more than 1 year na yan. Oh, yeah. So, yun na yung nakasanayan ng muscle mo na maging matigas siya. Pero tingnan natin, no? Kung may power pa siya, angat mo yung tuhod mong gano'n. Sige, huwag mo hawakan, ha? Ganito lang ako. Lalabanan mo to, doon na yung push it down. Tigas mo lang, hold. Wala siyang power, no? Pwede ka mo kumapit dito para may balance ka. Hold. Sige, laban mo. Wala talaga. Let's try this one. Sige, laban mo, hold. Ito, hindi ko nga magalaw eh. See the difference? Okay. Pero ang masakit, etong side na to. Ito, Left talaga. Oo. There we go. So, what's happening is, eto kasi yung pinakamalakas nating muscle sa bewang. Sa case mo, mahina to. So, kung mahina yung pinakamalakas, yung mga sumunod sa kanyang muscles, mahina na rin. Sila pa naman na nagsusupport sa bewang, saka sa spine. Mahina sila. So, hindi nila masusuportahan ng tama yan. Ang tanong, sabi ko nga, bakit mahina? Kasi nga, may mga nag-shutdown ng muscle. So, yun ang una mo naging problema. Nagkaroon ka ng mga muscles na natulog. Nag-off. Example to, may 10, 5 gumagana, 5 hindi. Yung 5 gumagana, mapapagod to kasi kailangan pa rin niya mag-support sa likod mo eh. Siya lang nagtatrabaho. So, ang gagawin niya, para makasupport siya sa likod mo, titigas siya ngayon. Depende kung saan mo kailangan. We call that muscle spasm. Yung spasm na yan yung umiipit sa ugat. Nerves. Nerves ang nakakaramdam sa mga experience ng pain, ngalay, manhid. Tapos hihina rin yung muscles mo. Kasi nga, imbis na nakakadali ng dire-diretso, maaaring papatak-patak na lang, gawa na naiipit siya somewhere. Tapos paulit-ulit yan for the last more than 1 year na, paulit-ulit. Pasikip ng pasikip ang ipit sa nerve, patindi ng patindi ang pain, pati yung weakness. Kaya when I check this, ang layo, di ba? Hindi ko nga magalaw ito eh. Pero ito, di ba, naibababa ko easy. So kasi nga, kulang na yung nerve supply. Nandun pa rin, may nerve supply pa rin, pero kulang. Ang problema kasi pag nagtuloy-tuloy siya na wala ng nerve supply, tumitigas yung muscle, kaya nga tumitigas na yung tuhod mo eh. Hindi na kasi flexible nito eh. Kasi nga, kulang na yung nerve supply. okay. Ang malupit dyan, hindi lang tuhod ang titigas, sunod yung hips, sunod ankle naman. Kasi nga, naantala yung nerve signal. So what we need to do is, kung naka-off ito, at nagsasuffer ito, di i-on natin, gisingin natin. Tapos turuan natin siya na, oy, huwag ka na matutulog ha. Dapat lagi kang gising kasi others mapapagod na naman to. 10 kayo, kailangan magtrabaho, hindi pwedeng 5 lang. So, sa ngayon, ang gagawin natin, itatry lang muna natin yung therapy namin. Kasi gusto natin malaman, bagay ba tayo sa isa't isa? Kasi hindi mo porke biogesic, gagaling ka, di ba? Iba-iba naman ang napapagaling ng gamot eh. Ganon din kami. Let's say, after ng first session today, trial session, Dok, ang ganda ng resulta ko. Then, tutuloy natin yung therapy mo. Okay?
ito yung magiging program mo. Kung maganda yung resulta mo, ito yung magiging program. Twice a week for 10 to 20 sessions. I-start lang muna ng 10. After ng 10, i-rating mo from 1 to 100, gaano kaganda na yung improvement. Pag sinabi mo 80 to 90%, okay na yan. Hanggang 10 session lang tayo kasi 80 to 90 ka na eh. Kung kulang pa, tuloy pa tayo. Yan. Yun ang gagawin natin. Pero importante, yung first session, makakita tayo ng improvement. Kasi kung wala improvement sa first session, anong ebidensya ko na kaya ka namin pagalingin? Di ba? Sige. Any questions about this? May tanong ba sa mga... Pero okay naman po yung Dok, yung mga therapy na nag-engage pa sa bodily workout. Anong klaseng workout? Halimbawa na linis, trabaho, Okay lang. Okay lang. Basta kaya mo. jogging. Oh, para pakiramdaman mo ha. When I say pakiramdam mo, let's say nag-jogging ka ngayong umaga. Pagdating na hapon gabi, sakit ng katawan ko. Ibig sabihin na-over mo. So ibig sabihin, kailangan magbawas. Kailangan magbawas ng intensity. Okay. So kailangan pakinggan yung katawan mo. Depende sa mararamdaman mo. Huwag mo i-stop, tuloy mo, pero pakiramdaman mo yung katawan mo. Okay? Sige. Alright. Ipadala muna kita kay Aiko tapos para masimulan yung first session mo today and we'll go from there. Sige, sige.